Sakto lang palang dating namin ni Nancy dito sa terminal. Kadarating lang ng bus na sinakyan mo. Kamusta ang biyahe mo, Kuya Reden? Napagod ka sigurado, ano? Mahaba ang biyahe papunta dito sa lugar ninyo, pero ayos lang sa akin. Kasi gusto kong magbakasyon dito sa inyo eh. Ano, food trip muna tayo bago umuwi. Ang daming nagtitinda dito ng pagkain. Gusto ko yung barbecue. Huwag kang bibili ng tinuhog na barbecue dito, Reden. Delikado. Lalo na kung hindi natin kilala ang mga nagtitinda. Bakit naman Kuya Eman? Ano naman ang masama kung hindi natin sila kilala? Hindi ko lang alam kung totoo pero yung iba daw na tinitinda dito ay karne at lamang loob ng tao. Lalo na yung mga puso at atay ng tao. Dako, hindi yan totoo. Ang totoo ay masarap ang mga tinuhog na karne dito. Nakarami na nga ako ng nabili oh. O, subukan ninyo. Masarap ang barbecue nila. Huwag na tayong bumili, Kuya Reden. Tingnan mo si Manang, parang kakaiba siya. Hindi pa masyadong luto ang barbecue ay kinain na. Kahit may dugo pang sariwang karne, sarap na sarap siya. Eh ano naman kung hindi pa masyadong luto? Ganito lang naman ang gusto kong luto ng karne. Mas masarap yung medyo sariwa, ineng. Masarap kainin. Minsan, may mga pangyayaring dumarating sa ating buhay na ang saglit na kaligayahan ay napapalitan ng sindak at kalungkutan. Ganyan po ang nangyari sa amin ng mga pinsan ko nang minsang magkita-kita kami at nagpunta kami sa isang fiestahan na hindi naman namin alam na aswang pala ang mga naroon. Sir Jupiter, tawagin mo na lang ako sa pangalang Riden mula dito sa isang malayong baryo ng Zamboanga. Hindi ko natutukuyin ang mismong lugar para na rin sa kapakanan ng mga taong nasangkot sa aking karanasan. Pero bago ako magpatuloy, gusto ko lang tanungin ang ating mga listeners. Mahilig din ba kayong mag-food trip? Mahilig ba kayong pumunta sa mga fiestahan? Ingat kaibigan, baka maparis kayo sa amin. Hoy Nancy! Saan ka pupunta? Hintayin mo kami! Halika na, Reden. Sige Kuya Eman, kasunod mo ko. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit bigla kang nagsuka? Nakakadiri naman ng matandang lalaki na yun. Sariwa pa ang karne, kinakain na. Para siyang aswang. Bigla tuloy sumama ang sikmura ko. Aswang bang sinabi mo? Meron ba dito ng Kuya Eman? Totoo ba yung naririnig kong kwento tungkol dito sa bayan ninyo? Naku, kwentong barbero lang yon. Puro haka-haka lang. May mga napabalita kasi na namatay daw yung mga alaga nilang manok. Tapos yung kambing nawala. Hindi naman pala totoong aswang ang may gawa eh. Ano pala may gawa? Bakit namatay ang mga manok? At nawala ang mga kambing? Yung mga manok, mga malalaking daga ang pumatay. Yun namang mga nawawalang kambing ay isang sawang may kagagawan. Nang mahuli ang sawa at mapatay, ay nakuha sa tiyan ng isang malaking kambing. Ay, ganun pala. Grabe talagang balita. Marami na tuloy ang natatakot na pumunta dito sa inyo dahil sa maling balita. Pero may balita rin kasi na totoo. Lalo na yung tungkol sa bata na kinagat sa braso ng isang matandang babae. Mabuti na lang at nakita ng magulang kaya hindi tuluyang napatay yung bata. Anong nangyari sa matandang babae? Hayun, tumakbo ng mabilis. Isipin mo nga na isang matandang babae ay nakatakbo ng mabilis at hindi nabutan ng mga tao. Hindi normal yun, di ba? Aswang yun, Kuya Reden. Nako, tigilan na nga natin ang kwentuhan ng mga nakakatakot na bagay. Baka matakot na tong si Reden at umuwi ka agad sa kanila. Hindi naman ako ganun kadaling maniwala, Kuya Eman. Pwera na lang kung makita ng mga mata ko. Saka lang ako maniniwala. Teka, saan ba tayo sasakay papunta sa inyo? May dala kaming tricycle. Doon, nakaparada sa bandaron. Tayo na at baka naghihintay na si inay. Mamaya na tayo umuwi. Gutom na ako eh. Food trip muna tayo. Akong bahala sa gastos. Halika na. Sige, ano bang gusto mong kainin natin? Kahit ano. Halika na. Ikot-ikot muna tayo dito sa bayan. Sumang-ayon naman sa akin sina Nancy at Kuya Eman. Gutom na rin pala sila. Kaya nagpunta muna kami sa mga karinderya na naroon. Kaagad at sa istante ng mga ulam ako nagpunta. Nakita ko ang mga ginataang hito at malalaking tilapia na naroon. Kaya naman yun ang inorder ko.
Kumuha din ako ng malaking inihaw na pusit, adobong baboy, tinolang manok at kaldiretang kambing. Ang dami mo namang inorder na ulam. 3 lang naman tayo nakakain. Baka hindi natin maubos yan. Kayang-kaya nating ubusin yan, Kuya Eman. Baka may gusto ka pang kainin, Nancy. Order ka lang. Soft drinks na lang at pakwan, Kuya Reden. Sige. Miss, bigyan mo din kami ng 3 hiwa ng pakwan. Dami niyong inorder ng pagkain ah. Food trip talaga. Oo, Kuya Eman. Uubusin natin ang lahat ng ito, tapos magpapabalo tayo para naman kina Tia Gracia. Nang ilagay na ng serbidora sa lamesa ang aming order ay nagulat ako kasi marami ang bawat order. Kaya natuwa rin sina Kuya Eman at Nancy. Kaagad kaming kumain. Hindi ako gumamit ng kutsara sa halip ay naghugas ako ng kamay. Mas masarap kasing kumain kapag nakakamay. Marami na kaming nakakain nang mapansin ko ang isang batang lalaki na sa tansya ko ay nasa 7 taong edad. Ang kanina pa pala nakatingin sa amin. Sa tingin ko, gutom siya, kaya naglagay ako ng kanin sa isang plato at nilagyan ko ng adobong baboy at ibinigay ko sa bata. Sige na, boy. Kainin mo na yan habang mainit pa. Masarap yung adobong baboy. Kainin mo na. Parang ayaw naman ng bata ng pagkain eh. Boy, kunin mo na yung binibigay ni Reden para makakain ka na din. Para naman kasi kayo nagagalit eh. Akin na nga at ako magbibigay. Sige. Ikaw na nga magbigay sa kanya. Ayun naman pala eh. Gusto niya si Nancy pang magbibigay sa kanya. O siya, sige, kumain na tayo. Kinakain na rin ng batang ibinigay ni Nancy. Ganun talagang mga bata. Gusto nilang nakakita ng magaganda. Tingnan mo. Bilis niyang naubos yung pagkain niya. Natawa na lang kami ni Kuya Eman pero kaagad din iyong naputol nang makita namin na biglang binitiwan ng bata ang plato. Parang natigilan yun habang tutup ang tiyan. Di nagtagal, sumuka yun at nanlulumong umupo sa lupa habang hawak ang tiyan. Ilang ulit siyang sumuka kaya nataranta kami. Kaagad naming nilapitan ang bata pero patuloy lang yun na nagsuka. Noon dumating ang isang matandang babae, kaagad na tinanong niya ang bata kaya nagsabi iyon na binigyan namin ng pagkain na siyang dahilan, kaya siya nagsuka. Anong ginawa niyo sa apo ko, ha? Gusto niyo ba siyang patayin? Naku, hindi po. Nakita ko lang kasi na parang nagugutom siya. Kaya binigyan ko ng pagkain. Kanin lang po yun at adobong baboy. Yun din po ang kinain namin. Pero hindi naman kami nagsuka. Hindi sanay sa ganyang pagkain ang apo ko. Hindi yan tinatanggap ng kanyang sikmura. Ay, pasensya na po. Nakatingin kasi sa amin kaya inalok namin. Mas mabuti na hindi niyo nalang binigyan. Kapag may nangyari sa apo ko, kayo ang mananagot! Tayo na, Bino! Pambihira. Tayo na nga ang nagmagandang loob. Tayo pang naging masama. Mabuti pa kaya ipabalot na lang natin tong mga pagkain. Umalis na tayo dito. Baka bumalik pa yung matanda mapaway pa tayo. Oo nga, Reden. Doon na lang natin ituloy sa bahay itong food trip natin. Mabuti na yung umiiwas tayo sa gulo. Sa tingin ko, hindi nagbibiro ang matanda na yun eh. Mukhang ang tapang. Sumang-ayon naman ako kay Kuya Eman. Pinuntahan namin ang nakaparada niyang tricycle sa labas na ng terminal. Sa loob ng tricycle, sumakay si Nancy. Katabi niya ang dala kong bag ng damit at sumakay naman ako sa likuran ni Kuya Eman dahil gusto kong makita ng mabuti ang lahat ng lugar na aming daraanan pauwi sa kanilang baryo. Kaagad kong nalanghap ang sariwang hangin nang makalabas na kami ng kabayanan. Maganda na rin kasi at simentado ang kalsada, kaya mabilis ang patakbo ni Kuya Eman. Pero nang lumiko na kami sa lubak-lubak na kalsada, bumagal na ang takbo ng tricycle. Hindi na pala naayos ang kalsada papasok sa lugar ninyo, Kuya Eman. Oo. Matagal na nga itong inirereklamo ng mga taga rito eh. Kaya lang, hindi pa na ipapagawa ng mga umupong mayor dito. Gaano kahabang kalsadang lubak-lubak na to? Ay nako, napakahaba na nito. Hanggang doon sa aming baryo, ganito ang kalsada. Kapag tag-init, malikabok. Kapag tag-ulan naman ay sobrang putik naman. Mahirap pala dito ang magpagabi ng uwi.
Puro matataas sa puno makikita dito sa magkabilang paligid. At matataas din ang mga damo. Tama ka, Kuya Reden. Madalas ay mayroong natatagpo ang patay dito. Sabi nila ay biktima ng salvage. Pero yung iba na natagpuan dito, biktima ng mga magnanakaw. Hino-hold up tapos pinapatay. Kaya nakakatakot talaga dito kapag gabi. Kuya Eman, hindi ba yun yung matandang lalaki kanina sa bayan? Yung lumapit sa atin habang kumakain ng barbecue na hindi gaanong naihaw? Ayun oh, may dala pa siyang bayong. Oo nga no. Dito rin pala siya umuwi. Lalakarin lang niya papunta sa kanilang baryo. Gusto mo isakay na rin natin siya? Nako, wag na, Kuya Reden. Natatakot ako sa matandang yan. Kakaibang pakiramdam ko sa kanya. Parang hindi gaagawa ng mabuti. Dahil sa sinabi ni Nancy, hindi na nga inihinto ni Kuya Eman ang tricycle nang madaanan namin ang matandang lalaki. Tuloy-tuloy lang kami hanggang sa makarating kami sa lugar na maraming talahib sa magkabilang gilid ng kalsada. Bigla at mayroong tumawid na dalawang malalaking baboy ramo na ang isa ay maliit pa at ang isa ay malaki na. Mayroon ng sungay ang magkabilang bahagi ng bibig. Nabangga ng tricycle na sinasakyan namin ang maliit na baboy ramo. Nang bumulagta iyon, kaagad namang inihinto ni Kuya Eman ang tricycle. Baboy mo to ah. Bakit naligaw yata sila dito sa kapatagan? Paano nga kasi ay marami pa rin puno dito. Kaya siguro naligaw ang mga yan dito. Kuya Eman, bumalik yung malaking baboy ramo. Ayun oh, lumabas ulit sa talahiban. Galit na galit siya, kuya. Hindi naman namatay ang anak niya. Ayun oh, buhay pa siya. Becky, relax ka lang. Huwag kang magalit. Hindi naman namin sinasadya na mabanggang anak mo eh. Bigla kasi kayong tumawid ng kalsada. Mga hangal! Talagang hanggang dito ay sinusundan niyo kami! Umiwas na nga kami pero makulit kayo! Dapat kayong parusahan! Baboy na nagsasalita! Hindi yan basta baboy na mo lang, Kuya Reden! Aswang yan! Kung ganon, baka lang ang katapat niyan. Tingnan ko lang kung hindi ka mabukulan sa tubo na to. Hambog ka, bata! Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo! Gugutay-gutayin kita, bata! Hindi naman ako papayag na basta mo na lang ako kakagatin. Lalabanan kita! Nang sumugod nga sa amin ang aswang na baboy ramo ay sinalubong ko siya. Bago siya makatalon, pinalo ko na siya ng 2 ulit. Tinamaan siya sa ulo kaya napaatras siya, pero parang baliwala lang iyon sa kanya. Muli siyang sumugod at sinuwag ako. Napilitan akong bitiwan ang tubo dahil hinawakan ko ang 2 niyang sungay sa gilid ng bunganga niya para hindi niya ako makagat. Nagpambuno kaming 2. Yun naman ang pagkakataong sinamantala ni Kuya Eman. Pinalo niya ang aswang na kalaban ko, pero tinadyakan lang siya yun. Buong lakas ko namang itinulak ang aswang para makatayo ako. Rico! Aswag nga ito, Reden. Pero ibang klase. Kahit matindi ang sikat ng araw, gumagala eh. Tama ka, Kuya Eman. Hindi rin naman papayag ang aswang na to na makalampas tayo dito eh. Kaya wala tayong magagawa kundi ang labanan siya. Papatayin ko kayo! Mga walang hiya kayo! Susugod na naman siya, Kuya Reden! Kuya Eman! Mag-iingat kayo! Diyan ka lang sa loob, Nancy! Kami nang bahala sa aswang na to. Hindi mo ako kayang takutin, aswang! Alam mo naman na may limitasyon ang makakaya mong gawin kapag sikat ang araw! Hangal! Huwag mo akong minamaliit! Humanda ka sa akin ngayon! Muli nga kaming sinugod ng aswang, pero biglang humarang ang matandang lalaki na nakita namin kanina na naglalakad. Mula sa bayong, kinuha niya ang buntot pagi at hinampas ang papasugod na aswang na nasa anyong baboy ramo. Napansin ko kaagad na parang nasaktan sa hagupit ng buntot pagi ang aswang, napaatras siya. Nagkaroon kaagad ng latay sa likuran at mukha ang aswang. Ininda niya ang buntot pagi, hindi kagaya ng mga palo namin kanina na baliwala lang sa kanya. Nang makaramdam siya ng panganib ay tumalon siya sa talahiban. Sumunod ang maliit na baboy ramo at pumasok na sa masukal na kakahuyan para tumakas. Huwag mo nang pakikialaman ang mga kabataang ito. Dahil ako ang mga kalaban mo. Tutuluyan na kita sa susunod.
Tumatakas ang aswang! Huwag nyo na kabulin. Hindi nyo na sa maaabutan. Awok ang tawag sa aswang na ganon. Hindi niya iindahin ng tubo lang ang gagamitin laban sa kanya. Dahil malakas ang katawan ng awok. Lalo na ang likuran niya. Pero bakit sa buntot pagi? Ilang hagupit lang ay talagang ininda niya. Dahil ito ang isa sa mga arbas na talagang panlaban sa kanila. Ay, mabuti na lang at nakita ko kayo. Kung hindi, baka isa sa inyo ang nakagat ng awok. Malaking problema kapag nagkatao. Ano po bang nangyayari sa mga nagiging biktima ng awok? Yung mga nakakagat niya, namamatay po ba? Kapag gusto kang batayin ng awok, kakagatin niya ang leeg mo at wawakwakin ang dibdib. Pero kapag gusto nila na maging kauri ka nila, kakagatin nila ang pinakasentrong ugat sa leeg mo para doon dumaloy ang kanilang kamandag. Bakit niyo po alam ang mga bagay na yan? Isa akong albularyo, ineng. Pasensya ka na kanina, ha? Natakot ka yata. Ang totoo ay sa ketchup ko isinawsaw yung barbecue. Kaya namula. Pero ang totoo lutong-luto na yung karning yon. Ay, ganun po ba? Akala ko kasi aswang kayo kaya natakot ako. Marami pong salamat sa tulong ninyo. Ako nga po pala si Reden. Bakasyonista dito. Sila naman sina Kuya Eman at ang kapatid niyang si Nancy. Ako naman si Carlos. Tagarian lang ako sa unang baryo na madadaanan ninyo. Kung ganun po, sumabay na kayo sa amin sa tricycle. Idadaanan namin kayo sa lugar nyo. Abay sige, salamat naman kung ganon. Medyo pagod na nga ako sa paglalakad Nang muli nga kaming sumakay sa tricycle ay kami na ni Nancy ang magkatabi sa loob at si Mang Carlos naman ang umupo sa bandang likuran ni Kuya Eman. Inihatid namin siya sa mismong bahay niya. Sinabi sa amin ni Mang Carlos na kung kakailanganin namin ang tulong niya ay puntahan lang namin siya sa bahay niya. Matapos nyon, nagpatuloy kami sa biyahe. Isang baryo pa ang nadaanan namin na mayroon ng mga nakasabit na banderitas sa mga daanan. Ayon kay Kuya Eman, magpifiesta na doon sa susunod na linggo, kaya noon pa lang ay sinabi ko na sa kanila na pupunta kami noon. Isang oras pa ang nakalipas at nakarating na kami sa bahay nila. Ano ba ang nangyari at ang tagal niyong umuwi? Kanina pa ako nag-aalala sa inyo. Akala ko ay hindi kayo nagkita-kita sa bayan. Pasensya na po, Tia Gracia. Marami lang po ang mga pangyayaring hindi inaasahan ngayon. Ano bang nangyari? Hinarang po kami ng aswang. Ayon sa matandang tumulong sa amin ay awok daw yun. Napalaban pa nga sina Kuya Reden at Kuya Eman eh. Ay, Diyos ko. Mabuti naman at hindi kayo nasaktan. Opo, inay. Tinulungan kami ni Mang Carlos. Yung albularyo sa kabilang baryo. Oo, kilala ko siya. Mabait ang matandang yun. Sige na. Pumasok na tayo sa loob at nang makapagpahinga na kayo. Saka nagluto na rin ako ng pagkain kasi alam ko na gutom na kayo. Gutom na nga po talaga kasi hindi namin naituloy yung pagkain doon sa bayan. At teka, nandun nga pala sa loob ng tricycle yung mga ulam na ipinabalot natin. Sige na, Nancy. Pumasok ka na sa loob ng bahay. Ako nang kukuha ng mga ulam na ipinabalot natin. Sige na, Reden. Kunin mo na ang ulam sa tricycle tapos ay pumasok ka na sa loob ng bahay. Doon na tayo magkwentuhan habang kumakain, ha? Sige po, Tia Gracia. Susunod na po ako. Nang makapasok na sina Tia Gracia sa loob ng bahay ay muli akong lumapit sa tricycle na nakaparada at kinuha ko sa loob niyon ang mga ulam na ipinabalot namin. Papasok na sana ako sa loob ng bahay nang mapatingin ako sa kalsada. Nakita ko ang isang magandang babae na dumaan doon. Mahaba ang kanyang buhok, abot hanggang bewang. Kay puti ng kanyang balat, bagay na bagay sa suot niyang duster na bulaklakin. Nang mapatingin siya sa akin, ngumiti siya ng matamis kasabay ang pagkindat. Bigla akong kinabahan. Lumakas ang tibok ng aking puso. Ngumiti din ako sa kanya. Nang makita ko na tuloy-tuloy siyang lumakad palayo, tinanaw ko pa siya. Pinsan, bakit hindi ka pa pumasok sa loob ng bahay? Kuya Eman, sa palagay ko ay magiging masaya ang aking pagbabakasyon dito sa inyo.
Sino kaya siya? Anong pangalan niya? Sinong siya? Sino bang tinatanaw mo dyan? Yung magandang babae na dumaan? Taga saan kaya siya? Wala naman yung babaeng sinasabi mo ah. Baka nakalayo na siya, kaya hindi mo nakita. Teka na sa loob at naghihintay na si inay. Bukas mag-ikot tayo dito sa baryo para hanapin natin ang sinasabi mong babae. Pumasok na kami ni Kuya Eman sa loob ng bahay. Naroon na nga si Tia Gracia. Ibinigay ko kay Nancy ang ulam na nasa plastic. Siya na ang naglagay niyon sa mga plato at inilagay sa ibabaw ng lamesa. Kaya nagulat si Tia Gracia nang makita ang mga ulam na naroon. Nang makaupo na si Nancy at magsimula na rin kumain, kumuha ulit siya ng adobong baboy. Napatingin lang sa kanya si Tia Gracia. Paano nga ay kumuha pa din siya ng iba pang ulam na naroon. Nako, ang dami naman pala ng ulam na binili nyo. Food trip nga po kami, Tia Gracia eh. Kaya nga lang, ay kagad kaming umuwi kagagawan ng bata na sumakit ang tiyan matapos kumain ng adobong baboy na ibinigay ni Nancy. Nagalit yung lola sa amin kaya kagad na kaming umalis sa bayan. Bakit naman sumakit? Baka naman panis na itong adobong baboy. Bagong luto lang yan kanina, Inay. Kumain din naman kami na Kuya Reden, pero hindi naman sumakit yung tiyan namin. Hindi daw po kasi sanay sa ganun pagkain yung bata. Baka sanay sa puro gulay lang kaya nang makakain ng karne ay nagsuka. Pero nung umalis yung maglola, hindi na nagsusuka yung bata. Sa tingin ko, nalamigin lang ang sikmura nun kaya nagsuka. O siya, huwag nyo nang isipin ang bagay na yon. Kumain na tayo. Sabay-sabay na nga kaming kumain. Dahil nagluto pa ng ulam si Tia Gracia, hindi namin naubos ang mga pagkain. At yun pa rin ang kinain namin noong gabi. Pinainit na lang ni Tia Gracia. Nang malalim na ang gabi ay doon na ako tumuloy sa loob ng kwarto ni Kuya Eman dahil ang double deck na kahoy ang higaan niya. Ako ang nahiga sa ibabaw. Hindi pa kami kaagad natulog. Nagkwentuhan pa kami. Di nagtagal, nanggulat kami nang marinig naming umaalulong ang aso nila. Umaalulong palang aso nyo, Kuya Eman? Loko yang si Tagpi ah. Ngayon lang yan umalalong. Nakakapagtaka naman. Tsaka, iba yung tahol niya. Parang natatakot. Baka naman merong kinatatakutan. Sandali nga, sisilipin ko dito sa bintana. Lokong aso na to ah. Nagulat si Kuya Eman nang pagbukas niya ng bintana at sisilipin sana ang kanilang aso nang makitang aswang ang nasa tapat ng kanilang bintana. Bago pa siya makalayo, humaba ang dila ng aswang at pumulupot sa kanyang leeg. Hinahatak siya ng aswang palabas ng bintana. Nagpilit na makawala si Kuya Eman pero hindi niya maalis ang dila ng aswang sa kanyang leeg para iyong lubid sa tibay na pagkakatali kaya halos hindi na siya makahinga. Kaagad akong tumalon at tinampot ang walis tingting. Hinampas ko ng paulit-ulit ang dila ng aswang. Hindi niyon ininda ang mga unang hampas ko. Tulungan niyo ko! Hindi na ako makahinga! Naku po, Inay! Si Kuya sinasakal ng dila ng aswang! Bitiwan mo siya! Halimaw ka! Heto ang itak, Reden! Ito ang gamitin mo sa kanya! Putulin mo ang dila na walang hiya niyan! Salamat, Tia Gracia! Kung hindi mo pakakawala ng pinsan ko, puputulin ko ang dila mo! Kampo ng Diablo! Nakawala na si Eman sa dila ng aswang. Isara mo na kaagad ang bintana, Reden. Opo, Tia Gracia. Ako nang bahala sa bintana. Naputol ang dila ng aswang, Kuya Reden! Ligtas na si Kuya Eman! Muntik na ako dun ah. Walang hiya na yun. Kaya pala natatakot ang aso natin. Siya palang nakikita. Nasa paligid pa ang aswang. Hindi pa siya umaalis. Samantalahin na natin ang pagkakataon habang iniinda pa niya ang pagkaputol ng kanyang dila. Kung gano'n ay labasin na natin siya, Tia Gracia. Patayin natin ang salot na yun. Kuya Eman! Kumuha ka ng flashlight! Sige, gaganti ako sa salot na yun. Muntik na ako mapatay sa sakal. Tayo na sa labas! Hanapin natin ang aswang! Kaagad nga kaming lumabas ng bahay. Gamit ang malalakas na flashlight ay hinanap namin ang aswang. Tama nga si Tia Gracia. Hindi kaagad makakaalis ang aswang dahil para siyang nanghina nang maputol ang kanyang dila.
Nang makita namin siya sa halamanan ay sumisirit pa ang dugo sa kanyang bibig. Tuliro pa rin siya sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Pero nang makita niya kami na naigulit ang kanyang galit, dinamba niya ako at pilit na kinagat. Pero napigilan ko siya ng aking mga kamay. Nabitiwan ko ang hawak-hawak kong itak kaya dinampot yun ni Kuya Eman at ginamit para tagain ang aswang. Sa batok ng aswang mo itarak ang ita, Kuya Eman! Dalian mo! Hindi ko na siya mapipigilan! Sige, tatapusin ko ng salot na to! Mag-iingat ka, Eman. Baka tamaan mo si Reden. Humanda ka sa asin na to, walang hiya ka! Salot! Mamatay ka na! Nang sabuyan ni Nancy ng asin ng aswang ay napaso yun kaya napaigtad. Yun naman ang sinamantala ni Kuya Eman. Itinarak niya sa batok ng aswang ang hawak niyang itak pero dahil makunat ang balat ng aswang hindi iyon gaanong bumaon. Binamban yun si Kuya Eman, siya naman ang binalingan kaya muli iyong binato ng asin ni Nancy. Muling nasaktan ng aswang at napaso. Yun naman ang pagdating ng mga kapitbahay na nakarinig sa mga sigawan namin. Pinaligiran nila ang aswang at pinagtulungan na patayin sa pamamagitan ng sibat at itak. Mabuti na lang at dumating ang mga kapitbahay natin. Kung hindi, baka ako ano na nangyari sa atin. Ito talagang si inay. Ngayon ba kayo iiyak? Tapos ng laban. Ligtas naman tayong lahat. Oo nga naman, inay. Patay ng aswang. Kaya wag na kayong umiyak. Oo nga naman, Tia Gracia. Ngayong patay ng aswang, ay wala na kayong dapat na ikabahala. Iyan din ba ang aswang na sumalaki sa inyo? Anyong baboy ramo po yung sumalakay sa amin, Tia Gracia. Eto naman ay malaking tao na puno ng balahibo ang katawan. At ang ulo ay sa katulad sa isang bayakan. Mayroon ding mahabang buntot at mahabang dila. Pero sa palagay ko, siya din yon. Kasi minsan nasabi sa akin ni Tio Amado na mayroong mga aswang na nakakayang gayahin ang itsura ng mga hayop. Depende sa gusto niya. Eh di kung ganyan pala, tapos na ang problema natin sa aswang na yun. Mabuti naman kung ganon. Saka hindi naman tayo pababayaan ng mga kapitbahay natin kung sakali. Mabuti naman kung ganon. Mapapanatag na tayo. Bukas ay pwede na tayong gumala sa baryo para hanapin natin yung magandang babae na nakita ko. Oo na, ikaw talaga. Basta babaeng maganda, hindi mo makalimutan. Napatawa na lang ako sa sinabi ni Kuya Eman. Di nang tagal, kinuha na ng mga kalalakihan ang bangkay ng aswang. Sila na daw ang maglilibing yun. Kaya naman pumasok na kami sa loob ng bahay at muling natulog. Nang sumunod na araw, nag-ikot kami ni Kuya Eman sa baryo nila. Gusto ko kasing ituro sa kanya yung babae na nakita ko kagabi, kaya lang ay hindi na namin siya nakita. Kaya tumambay kami sa plaza ng baryo nila kung saan marami din ang nakatambay doon ng mga dalaga at binata. Karamihan doon, kakilala ni Kuya Eman. Maraming magagandang dalaga dito ngayon kasi may palaro ang barangay. Volleyball ang mga kababaihan. Baka nandito hinahanap mo. Wala dito yung babaeng yun, Kuya Eman. Sa buhok pa lang, malalaman mo ng kakaiba siya eh. Kasi ang haba ng buhok nun. Hanggang bewang. Tsaka ang puti talaga niya. Baka naman hindi taga ritong babaeng yun. Baka napadaan lang sa gawin natin kagabi. Sayang naman kung ganun. Hindi ko na pala siya makikita ulit. Akala ko pa naman eh, taga rito siya. Hindi pala. Kalimutan mo lang babaeng yun. Marami ka pang makikilala dito na mas maganda kaysa sa kanya. Oo nga. Halika, food trip na lang tayo habang nanonood ng volleyball. Marami palang nagtitinda dito oh. Ayun, may maruya at nilupak na kamuting kahoy. Gusto ko yun. O sige, ako naman ang taya ngayon. Magpakabusog tayo habang nanonood ng laro. Habang nanonood kami ng laro, napansin ko na mayroong mga lalaking nakatingin sa amin ni Kuya Eman. Naisip ko na baka iniisip nila kung sino ako, kasi nga ay dayo lang ako sa lugar na yon. Napansin ko rin na parang nagbubulungan ang mga yon habang nag-uusap, kaya pasimple kong siniko si Kuya Eman. Nang mapansin niya ako ay kaagad akong bumulong. Kilala mo ba ang dalawang lalaking naroon malapit sa nagtitinda ng palamig? Huwag kang magpalata. Tingnan mo lang sila ng simple. Yun bang dalawang lalaki na yon? Oo, kilala ko ang mga yon. Huwag kang mag-alala sa mga taga rito. Mababait ang mga yan. Nakatingin sila sa'yo kasi dayo ka nga dito.
hindi ka nila kilala. Ay, oo nga naman. Pasensya ka na ha. Masyado lang akong naging mapaghinala kasi nga dahil sa nangyari sa bayan kahapon. Yung kasi matanda na nagbanta sa atin. Malayo na ang bayan dito sa ating lugar. Isa pa, hindi naman tayo nakilala ng matanda na yun. Kaya wala ka nang dapat na ipag-alala. Tsaka, okay naman siguro na yung bata eh. Nagsuka lang yun kasi nga baka nabigla yung sikmura. Gutom siya tapos bigla niyang nilagyan ng laman. Bilis niya kasing kumain eh. Oh, baka nga ganun ang nangyari, no? Ay, ayun siya. Sino na naman? Yung magandang babae na sinasabi ko sa'yo. Ayun siya. Kadarating lang niya. Manunod din yata ng palaro. Oo nga. Napakaganda nga pala niya. Pero hindi nga siya taga rito. Baka taga ibang baryo siya. Halika Kuya Eman. Makipagkilala tayo sa kanya. Ikaw talaga rin kapag ginusto mo talaga eh. Walang makakapigil sa'yo. Halika na, dalian mo na. Baka kasi umalis na naman siya at hindi na naman natin makilala. Kaagad ko nga na nilapitan ang magandang babae. Noong una ay parang hindi niya ako napapansin, kaya naman naupo na lang muna ako sa upuang malapit sa kanya. Tumabi naman sa akin si Kuya Eman. Nakita ko na natutuwa siya habang nanunood ng palaro ng mga kababaihan. Pumapalakpak pa siya kapag nakakapuntos ang gusto niyang kupunan, kaya naman naghintay ako ng magandang pagkakataon. Ang galing nila, no? Oo, magaling sila. Kaya nga natutuwa ako kapag nakakapunto sila. Parang ngayon lang kita nakita dito, ah. Oo, hindi naman kasi ako taga rito. Doon ako nakatira sa kabilang baryo. Pupunta lang ako dito kapag gusto kong mamasyal at maglibang na kagaya ngayon. Parang nag-iba yung boses mo, Miss ah. Parang ang laki. Minsan kasi ganun ako eh. Kaya kong palakihin ang boses ko. Ganun ba? Ako nga pala si Reden. Bakasyonista din ako dito. Nako, tiyak na mawiwili ka sa pagbabakasyon dito. Kasi sunod-sunod ang mga mangyayaring pagdiriwang sa mga lugar na to dahil sa mga piyestahan. Ako nga pala si Berna. Napakagandang pangalan. Berna. Kasing ganda. Oo nga. Sunod-sunod nga daw ang piyestahan dito. Ako naman si Eman. Pinsan nitong si Riden. Kumusta ka, Eman? Gwapo ka rin, ha? Pareho tayong dalawa. Tayong dalawa? Gwapo? Ang bingi mo naman. Sabi ko, kayong dalawa, gwapo. Ay, muntik na naman ako madulas. Oo. Gwapo nga yan si Kuya Eman. Sa kanila ako nakatira ngayon. Saan nga palang bahay mo sa kabilang baryo? Pwede ba namin malaman? Doon lang sa kabilang baryong bahay namin. Ipagtanong mo lang ako doon. Makakarating ka na sa amin kasi kilalang kilala ako doon. Abay, sa ganda mong yan. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa'yo? Tsaka dito naman sa baryo kapag taga rito ka talaga, tsak na makikilala ka ng lahat. Tama ka, Ayman. Sa isang baryo ay magkakakilalang lahat ng mga tao. Kaya kapag mayroong kang hahanapin, ay madaling mong makikita basta taga ron talaga. Pwede bang minsan ay pumasyal kami sa inyo? Ano naman ang gagawin mo sa amin, Reden? Manliligaw. Yun ay kung papayag ka. Sige, wala namang problema doon. Basta, isama mo si Eman, ha? Kasi stricto ang mga magulang ko eh. Kapag marami tayo, pwede natin sabihin na magkakabarkada lang tayo. Oo naman. Walang problema doon. Kahit isama na rin namin yung isa pa naming pinsan na si Nancy. Para dalawa kayong babae at kami ni Kuya Eman. Masaya yon. Pumasya kayo din sa fiesta. Magpapaluto ako ng maraming pagkain. Naku, ayos yan. Mahilig pa naman kaming mag-food trip na magpipinsan. Kailan bang fiesta sa inyo? Sa sunod na linggo na. Sige, pupunta kami sa inyo sa araw na yon. Mahaba pa ang naging pag-uusap namin ni Berna habang nanunood ng palaro. Nang matapos ang palaro ay nagpaalam na sa amin si Berna. Gusto ko sana siyang ihatid pero tumanggi siya dahil mahigpit daw ang kanyang mga magulang. Hindi na siya papayagan ng kanyang mga magulang na lumabas kapag nalaman na mayroong lalaking nanliligaw sa kanya. Nangako naman siya na hindi pa yon ang huli naming pagkikita dahil alam niya naman ang bahay namin.
Kaya matapos ang palaro, umuwi na rin kami ni Kuya Eman. Kaagad naman kaming sinalubong ni Nancy at napansin niya na masaya ako. Saan ba kayo nagpunta, Kuya Eman? Kanina ko pa kayo hinahanap ah. Diyan lang sa plaza. Nanood kami ng palaro ng mga kababaihan. Yung volleyball ba? Bakit parang asaya-saya naman itong si Kuya Reden? Paano nga nakita niyang hinahanap niya? Yung magandang babae na nakita niya kahapon. Ayun, nakilala na namin ngayon. Sinong magandang babae? Maraming magandang dalaga dito sa atin ah. Si Berna. Kaya pala hindi namin siya makita dito. Taga roon pala siya sa kabilang baryo. Siya nga pala. Bakit mo naman kami nahanap? Mag-birthday yung kaibigan ko na si Susie. Nag-iimbita Punta raw tayo sa kanila. Maghahanda raw siya ng marami. Wow! Ayos yun ah! Food trip na naman tayo! Sige, kailan ba yan? Sa susunod na linggo na. Diyan lang sina Susie sa kabilang baryo. Masaya yon kasi merong paligsahan ng kantahan. Meron daw premyo. Kaya sana'y meron kayong nakahandang kanta ha? Kababaryo lang pala niya si Berna. Nag-iimbita din. Sige, meron ako niyan. Sasali tayo sa paligsahan ng kanta. Sariling likha ng kanta, Kuya Reden. Yun ang sinabi ni Susie. Oo, meron nga ako. Marunong namang mag-gitara si Kuya Eman, di ba? At ikaw naman, kaya mong mag-ukulele, di ba? Oo naman. Palagi nga kaming gumagawa ng kanta ni Kuya Eman Di kung gusto mo mag-practice tayo ngayon mismo. Kunin mong gitara at ukulele. Sumang-ayon si Nancy. Pumasok siya ng bahay at nang lumabas ay dala na ang gitara at ang ukulele. Tinimpla muna nila ang tono ng mga yon kasi nga ay matagal na nilang hindi nagagamit. Nang maayos na, naupo kami sa upuan at nasa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ako naman ay ilang ulit munang sumigaw para lumuwag ang aking lalamunan. Nakahanda na ako, Kuya Reden. Ano bang lyrics ng kanta mo? Pwede bang marinig? Okay ka na rin ba, Kuya Eman? Oo, ayos na. Paano bang simula ng kantang iniisip mo? Una ay ipinarinig ko sa kanila ang kanta na aking binuo. Kinanta ko yun sa harapan nilang dalawa habang pinag-aaralan nila sa gitara at ukulele ang mga piyesa na dapat nilang gamitin. Nang matapos ang aking kanta, sinabi ni na Kuya Eman na nakahanda na sila. Pwede na akong kumanta at sasabayan nila ng pagtugtog. Kaya nagsimula na kaming kumanta at tumugtog. Sa bawat baryo't fiesta, ako ang unang guest. Pag may litson sa mesa, ay para akong blessed. Menudo, kaldereta, lumpia, pansit sa gilid. Pag namoy ko yan, utak ko biglang sumisigaw ng kain. Nababaliw ako sa pagkain, parang nasa langit pag may handaan din. Kare-kare, spaghetti, barbecue sa stick. Ay naku, huwag niyo kong pigilan, isang pinggan pabilis. Kahit di invited, andyan agad ako. Pero promise, mag-uwi lang ako ng konti, tsaka takbo. Wow, maganda nga ang song mo, Kuya Reden. Kaso lang parang maikli lang siya. Ano kaya kung mag-isip pa tayo ng mas mahaba? Tungkol din sa fiesta ang meaning ng song. Oo nga. Habaan natin ng konti para katumbas na yun ng isang mahabang kanta. Para mapansin tayo ng mga magiging hurado sa paligsahan. Sige, meron pa nga akong isang binubuo Hindi pa yun tapos. Yun ang gagawin natin. May ilang araw pa naman bago ang fiesta, di ba? Makakaya pa natin yung tapusin. Ang title nun ay Nag-Food Trip kahit hindi naman invited. Oh, itigil nyo na muna ang pagpapractice nyo. Magmerienda muna kayo at nagprito ako ng maruyang saging saka nagtimpla ako ng kaping barako. Nako, salamat po, Tia Gracia. Siya nga pala, nalaman ng Kuya Amado na dumating ka na daw pala dito. Hindi ka malang bumibisita sa kanya. Mamaya ay dalawin nyo naman ang tiyohin nyo para hindi magtampo. Opo, Tia Gracia. Mamaya ay dadalawin namin siya. Samahan niyo ako, Kuya Eman, ha? Medyo naiilang ako kay Tio Amado. Para kasing ang sungit niya. Oo nga. Seryoso kasi masyado si Tio Amado Pero mabait naman yon. Huwag ka mag-alala.
Sasamahan kita mamaya. Sasama din ako sa inyo mamaya, Kuya Reden. Makalipas nga ang mahabang oras, nang matapos kaming magmerienda, itinago na muna ni Nancy ang gitara at ukulele. Pumunta kami kay Tio Amado, siyang pinakamatanda sa kanilang magkakapatid. Bunso kasi ang itay ko, pangalawa si Tia Gracia. Nang makarating kami sa kanilang bahay, kaagad kaming nagmano kay Tio Amado. Nang pagkakataon namang yun ay naghahasa naman siya ng itak kaya medyo naiilang kaming magpipinsan kasi nga ay kilala naming matapang ang aming tiyuhin. Dati siyang manunugis ng aswang na tumigil na dahil may edad na siya. Nakausap kong inay mo, Eman. Kahapon at kagabi daw merong nangyaring hindi maganda sa inyo. May nakalaban daw kayo na aswang na awok. Oo nga po, Tio Amado. Habang pauwi po kami, ay nakasagasa ako ng batang awok. May kasama palang mas malaki kaya sinalakay kami. Mabuti na nga lang po at natulungan kami ni Mang Carlos. Yung albularyo doon sa nadaanan naming baryo. Oo, kilala ko si Carlos. Kaya nga inihahasa kong muli itong aking binditadong itak. Alam kong magagamit ko to ulit. Tiyak na hindi magtatagal magpapakita ulit ang mga yun sa inyo. Bakit naman po, Tio Amado? Abay, nasaktan sila ng dahil sa inyo. Sila yung klase ng mga aswang na mapagtanim ng sama ng loob. Tiyak na hindi sila titigil hanggat hindi nakakaganti sa inyo. Lalo na nga't may namatay na sa kanila. Aba, hindi naman namin sinasadya yun, Tio Amado. Sila ang biglang tumawid ng kalsada kaya nabangga ni Kuya Eman. Sila nga itong bigla na lang din sumalakay. Mabuti na lang at matapang si Kuya Reden. Tinalo niya ng tubo yung awok. Oo nga naman, Tio Amado. Yung napatay na aswang naman, ay siya rin ang may kasalanan. Siya ang sumugod at gusto kaming patayin. Sila ang may kasalanan at hindi kami. Nagtanggol lang kami ng sarili. Kahit ano pang naging pangyayari, kayo pa rin ang sisisihin ng mga aswang. Kaya mag-iingat kayong tatlo. Huwag na muna kayong magpagala-gala, ha? Nandito naman po kami sa ating baryo. Kilala kami ng lahat ng mga taga rito. Kung pupunta siya dito, mapapahamak siya kasi tiyak natutulungan kami ng mga taga rito. Mapapari siya sa namatay na kalahi niya. Ay kahit na, mas mabuti na yung nag-iingat tayo. Kasi ang mga awok ay mga tuso ang mga yan. Hindi natin alam kung anong takbo ng mga utak nila. Baka hindi nyo namamalayan na nahuhulog na pala kayo sa mga pitag nila. Kaya mag-iingat kayo. Ibig niyo po bang sabihin, Tio Amado, yung namatay na aswang at yung awok ay magkaiba pa ba sila? Hindi ko sigurado. Pero madalas kasi ay isang pamilya lang ang mga yan. Kaya kung may namatay na aswang, tsak na may kapamilya yan na magagalit sa inyo. At gagante kaya kailangan nyong mag-ingat. Ano po bang maganda namin gawin? Hindi pwede na palagi na lang kaming magkukulong sa loob ng bahay. Nagbakasyon po ako dito para magsaya, hindi para magkulong sa loob ng bahay. Kung lalabas kayo, piliin nyo yung mga lugar na maraming tao. Sa ganong paraan, hindi kayo basta sasalakayin ng awok. Kasi mag-aalangan din yon. Kasi malalagay sa alanganin ang buhay niya. Sige po, Tio Amado. Tatandaan po namin yan. Ay, siya nga pala may nilagang kamuting kahoy dyan. Kumuha ka dun, Nancy. May kinayod na rin akong nyog para sa usawan nyo. Katatapos lang po namin kumain ng maruyang saging sa amin, Tio Amado. Busog pa po ako. Sige na, Nancy. Kumuha ka na ng kamuting kahoy at kinayod na nyog. Masarap yun. Sumunod naman sa akin si Nancy kaya kumuha siya ng pagkain doon at tinikman namin. Ayoko lang kasi na magtampo si Tio Amado, kaya kahit busog na kami, nagpakuha ko kay Nancy ng kamoting kahoy at nyog. Nang hindi namin yun maubos, dinala na lang namin pabalik sa bahay ni na Kuya Eman. Nang sumunod na araw, gaya ng pangako ni Berna ay nagpunta ulit siya sa aming baryo. Nang dumaan siya sa tapat ng bahay, kaagad ko siyang nakita, kaya naman kaagad ding kumabog ang aking dibdib. Sobrang saya ko nang makita ko siyang muli. Pero naroon din ang kaba. Reden, kamusta na? Ayos naman, Berna. Saan ka ba galing? Diyan lang sa dulo nitong baryo nyo. May tinignan lang akong baboy.
Alam mo naman na malapit na ang piyesta kaya kailangan ko maghanap ng mabibiling baboy na panghanda. Ganun ba? Saan ka pa pupunta ngayon? Samahan na kita. Wala na akong pupuntahan. Gusto ko lang tumambay muna kasi kapag umuwi ako, ang dami na namang iuutos ng inang ko. Ay napapagod na ako. Kung gusto mo, ay dito ka muna tumambay. Habang nagpapahinga ka. Nandyan ba si Eman? Parang hindi ko yata siya nakikita. Uy! Nandito ka pala, Berna. Kumusta ka na? Ayos lang naman ako. Ikaw, kumusta ka na? Mabuti naman. Siya nga pala si Nancy. Utol ko. Wow! Ang ganda mo naman, Nancy. Ako nga pala si Berna. Kaibigan ng mga Kuya Eman at Kuya Reden mo. Totoo nga palang sinabi nilang dalawa. Napakaganda mo, Berna. Kaya pala itong si Kuya Reden ay hindi na tumigil ng paghahanap sa iyo. Ganun ba? Ibig sabihin pala kung hindi ako nakita ni Reden baka nabaliw na siya. Oo, ganun nga yan, Berna. Ikaw talaga, Nancy. Binisto mo naman ang Kuya Riden mo. Tignan mo. Namumula na tuloy dahil naiiya na kay Berna. Naku, wag kang mahihiya, Reden. Ganun naman talaga ang nararamdaman ng mga tao kapag merong gustong makita. Pero hindi ka agad mahanap. Para mababaliw na kaya ayos lang. Oo nga, Berna. Ganun nga yun. Kasi nung gabing makita kita, ay hindi na ako mapakali. Kaya hinanap ka namin ni Kuya Eman. Kuya Reden, mamaya na tayo mag-practice ng kanta. Gala muna tayo ni na Berna. Ilibre natin siya kasi sa susunod na linggo naman ay siya naman ang magpapakain sa atin, di ba? Tama. Food trip tayo. Ayos ba yan, Berna? Sige, wala naman akong gagawin Gala muna tayo sa plaza. Tamang-tama, may palaro pa din, di ba? Laban na ngayon kung anong grupo ang magiging kampiyon sa volleyball. Iba na naman ang boses mo. Nako, ganun lang talaga ako kapag natutuwa. Lumalaki ang boses. Dahil gusto ni na Berna at Nancy na gumala kami ay sila ang nasunod. Pero hindi pa kami nakakarating sa plaza na kasalubong namin ang 3 aso na galit habang tinatahulan kami. Kaagad na natakot si Nancy kaya nagtago siya sa likuran namin. Si Berna naman ay kaagad na tumakbo palayo sa amin kaya nagulat ako nang makita kong siya ang sinundan ng mga aso. Berna! Saan ka pupunta? Sandali lang! Hinahabol ako ng mga walang hiya aso na to! Huwag kang tumakbo! Lalo ka nilang hahabulin! Reden, sundan natin siya. Sige, Kuya Eman. Walang giya ang mga asong yun Uunahan pa akong kagating si Berna. Umanda kayo sa akin ngayon. Kumuha kayo ng pamalo. Baka tayo naman ang balikan ng mga aso na yun. Pwede na itong sinturon ko. Umanda sila sa akin kapag naabutan ko sila. Sinundan ko si Berna kung saan direksyon siya nagpunta. Si Kuya Emma naman ay sa kabilang direksyon pumunta kasi ayon sa kanya ay paikot lang ang lugar na iyon kaya sasalubungin niya si Berna. Kasunod ko naman si Nancy. Umikot kami sa likuran ng bahay pero hindi namin nakita si Berna. Hanggang sa makarating kami sa kabilang bahagi ng bahay. Naroon ang mga aso at tinatahulan sinang Kuya Eman at Berna habang nakatayo sa ibabaw ng nakabuwal na malaking puno. Kaagad kong hinampas ng sinturon ng mga aso. Nang tamaan sa ulo ang mga aso, nagtakbuhan na ang mga iyon palayo. Berna! Nasaan ka na? Kuya Reden! Ayun sila ni Kuya Eman sa ibabaw ng nakabuwal na malaking puno! Reden! Nandito kami ni Eman! Naku, Kuya Reden. Takot na takot si Berna habang nakayakap kay Kuya Eman. Wala na mga aso, Berna. Napaalis ko na. Maraming salamat sa inyong dalawa, Reden. Dahil kay Eman kaya ako kaagad nakaakyat dito kaya di ako nakagat ng aso. Ikaw naman ang nagtaboy sa kanila kaya salamat din ha. Halika na, Berna. Tutulungan na kitang makababa dyan. Huwag ka mag-alala. Aalalayan kita. Kumapit ka lang sa aking mga kamay. Nang iabot sa akin ni Berna ang kanyang kamay, kaagad ko iyong inabot. Ramdam ko ang malambot niyang palad. Nang pababa na siya ay hinawakan ko na siya sa kanyang bewang. Yumakap naman siya sa akin para makababa siya ng maayos. Ramdam ko ang malambot niyang katawan at ang mainit niyang hininga. Nang makaapak na siya sa lupa, dahan-dahan ko na siyang binitiwan. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Oo, ayos lang ako.
Ay, salamat Reden ha. Matapang ka pala. Napatakbo mo mga aso. Talagang matapang ako. Hindi talaga sila uubra sa akin. Hindi ako papayag na saktan kanila. Ano, tuloy na natin ang pamamasyal? Hindi na ako sasama Reden. Uwi na ako sa amin. Baka hinahanap na ako ng inang ko. Nasira na ng mga aso na yun ang araw ko nakakainis. Ihahatid na kita sa inyo para malaman ko kung saan ang bahay mo. Huwag na. Sinabi ko naman sa'yo, diba, striktong magulang ko. Hindi na ako makakalabas kapag nalaman nilang may nanliligo sa akin. Gusto kasi nila na wag muna ako mag-asawa. Oh, ganun ba? O, di sige, mag-iingat ka na lang. Pero kung makakasalubong mo ulit yung mga aso na yon, bumalik ka lang dito sa amin, ha? Oo, sige. Alis na ako, Eman. Yung sinabi ko sa'yo kanina, ha? Huwag mong kakalimutan. Oo, Berna. Hindi ko makakalimutan. Salamat ha. Napansin ko ang matamis na ngiti ni Berna kay Kuya Eman bago siya umalis. Ewan ko, pero bigla akong kinabahan. Nakaramdam ako ng hindi maganda. Parang bigla akong nagselos kay Kuya Eman. Kaya nang makaalis na si Berna, kaagad kong nilapitan si Kuya Eman. Lumayo kami ng bahagya kay Nancy. Kuya Eman, anong sinabi sa'yo ni Berna? Meron ba kayong lihim na hindi ko nalalaman, ha? Yung tungkol sa piyesta. Pag ko daw kalilimutan na pumunta tayo sa kanila kasi magpapahanda siya ng marami. At kailangan daw ay 3 tayong pupunta ron. Narinig ko yan. Bago tayo pumunta sa kanila ay kinasusi muna tayo ha. Nasabi ko na kasi sa kanya na sasali tayo sa paligsahan kaya nakalista na tayo ron. Nagpalista ka na kaagad? Hindi pa nga tayo nakakapag-practice ng mabuti. Baka magkalat lang tayo sa ibabaw ng stage kapag tayo nang kakanta. Kasi nga ay ngayon na yung huling palistahan ng mga sasali. Kaya kahapon pagkagaling natin kina Tio Amado ay nagkita kami at nagpalista na ako. O sige, umuwi na lang tayo at mag-practice para makapaganda tayo. Kaya pa natin yan, Kuya Eman. Lalo pa ngayon na meron akong inspirasyon. Ipapanalo ko ang laban natin. Pero syempre, katulong kayo. Sige, gawin natin ang lahat para manalo. Malaki din ang premyo eh. Basta pag nanalo tayo ha, pang food trip natin. Sige, para masaya tayong 3. Alam mo naman ang pagkain ng libangan ko. Sige, practice na tayo. Nang mga sumunod na araw, palagi na nga kaming nagpa-practice ng kanta na aming ilalaban sa araw ng kapistahan. Noong una, nahirapan kami. Ako ang madalas na nagkakamali dahil nagugulo ang isipan ko sa mga nakita kong kilos ni na Berna at Kuya Eman. Pero dahil lumalakad ang mga araw, pinilit kong iwaksi muna ang mga bagay na yon. Kaya nang sumapit na ang kapistahan ay pumunta na kami sa bahay ni na Susie. Dala namin ang gitara at ukulele. Dapit hapon na nang magsimulang paligsahan sa pagkanta at mayroong 2 nauna sa amin. Matapos nyon, kami na ang tinawag ng ama ni Susie, kaya umakyat na kami sa entablado papahapon. Magandang araw po sa lahat. Happy Fiesta po. Ang aking pong kakantahin ay sarili po naming gawa ng aking mga pinsan. Si Kuya Eman ang gitarista at si Nancy naman si ukulele. Ang awitin kong ito ay binigyan namin ng pamagat na nag-food trip kahit hindi naman invited. Sana po ay magustuhan ninyo. Ako sa umaga, gutom hanggang gabi. Basta may pagkain dyan, ako ay sasali. Pansit, lumpia, kaldereta, handa kong habulin. Pag namoy ko ang ulam, automatic akong gigising. Lagi akong gutom, gutom araw-araw. Pag may handaan sa kanto, agad akong sumisilip agad. Menudo, adobo, barbecue sa stick. Di ako invited pero nandun ako ang bilis. Narinig ko ang fiesta, ay
ayan na naman ako. Kutsara, plato sa bulsa, handa na ang tropa ko. Puto, bibingka, sopas, kare-kare, ang saya. Sa bawat mesa na makikita para akong bata. Basta may kainan ako'y present, di absent. Mapa-birthday o fiesta, lagi akong content. Pag may nagalok ng teko, magad akong umingiti. Konti lang naman to, pero isang tupperware ang dali-dali. Lagi akong gutom, gutom araw-araw. Pag may handaan sa kanto, agad akong sumisilip agad. Spaghetti, embutido, mechado na mabangis, di ako invited. Pero nandun ako, ang bilis. Kung may pagkain, tawagin niyo na ako. Di ako mawawala sa handa niyo. At kahit na hindi ako bisita sa listahan, laging gutom to, kaya lagi ring nakikikain. Matapos ang pagkanta ko ay nagpalakpakan ng mga tao. Tuwang-tuwa silang lahat. Nakita ko na naroon din si Berna. Tuwang-tuwa din siya. Nang bumaba kami ng entablado ay kay Kuya Eman siya na unang yumakap, kaya nakaramdam na ako ng paninibog ko. Selos para kay Kuya Eman. Kumapit naman sa braso ko si Nancy nang mapansin ang pananamlay ko. Pinilit ko namang ngumiti kay Nancy. Kuya Reden, doon na tayo dumiretso kay na Susi. Kumain na daw muna tayo. Mamaya pa naman daw ang resulta niyan eh. Marami silang handa kaya magsasawa tayo sa mga pagkain. Food trip na naman tayo. Sama ka na sa amin, Berna. Doon tayo kina Susi. Oo, sige. Tapos sa amin naman tayo, ha? O sige, sasama kami sa inyo. Di ba, Reden? Oo. Sige. Tayo na, Nancy. Gutom na rin ako eh. Nang pumasok kami sa loob ng bahay ni na Susi ay marami nga ang nakahandang pagkain doon. Kaya kahit paano, natuwa ako. Itinago ko ang kirot ng kalooban na aking nararamdaman kasi nakita ko na palagi nang nakakapit sa braso ni Kuya Eman si Berna. Ganun pa man, nagkunwari akong hindi nagsiselos. Nag-food trip kami kasalo si Susi. Lalo pa akong nakaramdam ng selos nang makita ko na kumuha ng inihaw na atay si Berna at sinubuan si Kuya Eman. Hindi na ako tais. Hindi ko kayang tingnan ang nakikita kong sweetness nila kaya lumabas na ako ng bahay kahit hindi pa ako tapos kumain. Sinundan naman ako ni Kuya Eman. Anong problema mo, Reden? Kuya Eman, alam mo naman ang nararamdaman ko kay Berna, hindi ba? Dapat hindi ka na pumapel. Dapat dumistansya ka na sa kanya. Eh ano magagawa ko kung akong gusto niya? Nagkataon naman na gusto ko rin siya eh. Pareho kami ng nararamdaman, Reden. Ako ang gusto niya at hindi ikaw. Sinabi niya yun sa akin nung nasa puno kami. Nung hinahabol siya ng aso. Kung ganon, ay matagal nyo na pala akong ginagago. Noon pa pala ay nagkakasundo na kayo pero nagsinungaling ka pa sa akin. Reden, makinig ka sa akin. Traidor ka, Kuya Eman! Wala ka nang dapat na ipaliwanag pa. Alam mo nga kung una nakakita sa kanya pero sinulot mo pa. Hindi ko siya sinulot sa'yo. Nagkataon na pareho natin siyang nagustuhan nang makita natin siya. Abi, kasalanan ko ba na akong nagustuhan niya at hindi ikaw? Dapat maging sports ka. Be a man, bro. Yabang mo. Porke ikaw ang nagustuhan niya. Sana'y sinabi niyo na agad na nagkasundo kayo para hindi na ako umasa. Eh ang kaso, naglihim kayong dalawa eh. Mga sinungaling kayo. Sa inis ko kay Kuya Eman, sinuntok ko siya. Tinamaan siya sa mukha. Napaatras siya pero alam ko na kinaya niya ang suntok ko. Nang muli ko siyang suntukin, umilag siya. Ayaw niya sana akong patulan pero nang muli akong umatake, tinamaan naman siya sa sikmura kaya sa pagkakataong yun ay napaluhod siya. Nang lumapit ako ay parang napikon na si Kuya Eman kaya gumanti na siya sa akin. Sinuntok na rin niya ako. Tinamaan ako sa panga. Nahilo ako at napaatras sa lakas ng kamao niya. Bumagsak ako. Nang muli akong tumayo, doon na dumating sina Nancy at Berna.
Niyakap na ako ni Nancy para awatin. Tama na, Kuya Reden! Huwag na kayong mag-away ni Kuya Eman! Pag-usapan niyo to ng maayos! Bakit kayo umabot sa ganito? Wala nang dapat na pag-usapan, Nancy. Traitor si Kuya Eman! Inagaw niya babaeng gusto ko! Nagkasundo na pala sila pero inililihim pa nila sa akin. Mga traitor sila! Pasensya ka na, Reden. Ako ang nagsabi kay Emma na wag na lang munang sabihin sa'yo. Hindi kasi namin alam kung paano sasabihin sa'yo eh. Pinaasa mo ako, Berna. Ngayon ay alam ko na. Sana'y maging masaya kayo ni Kuya Eman. Sige, uuwi na ako. Pero Kuya Reden, di ba magpupunta pa tayo kay na Berna? Hindi ka na ba sasama sa amin? Kayo na lang. Wala na akong gana. Uuwi na lang ako. Magpakabusog kayo sa bahay ni Berna. Diyan na kayo! Reden! Bumalik ka! Bahala ka kung ayaw mo! Para kang bata! Pabayaan mo na siya, Eman. Masakit lang yan sa simula pero matatanggap niya din yan. Kayo na lang ni Nancy sumama sa akin. Sige. Kaya na sa inyo para makilala ko rin ang mga magulang mo. Pabayaan mo na lang si Reden. Minsan ay parang bata yun eh. Tuloy-tuloy na akong umalis at hindi ko na hinintay kung ano ang naging resulta ng paligsahan. Pero hindi ako tumuloy sa bahay ni na Kuya Eman. Doon ako dumiretso sa bahay ni na Tio Amado. Nagulat pa ang aking tiyuhin nang buksan ang pintuan at makita ako. Malungkot akong pumasok sa loob ng bahay niya. Umupo ako sa upuang naroon. Panay lang ang aking buntong hininga. Naiinis pa rin ako kina Berna at Kuya Eman. Hindi naman nakatiis si Tio Amado kaya umupo siya sa isang upuan na naroon. Ano yung laki ng problema mo, ha? Sila Kuya Eman at Berna, nakakainis sila, Tio Amado. Kasundo na pala sila, hindi pa sinabi sa akin. Umaasa pa naman ako na magiging nobya ko si Berna dahil akong unang nakakilala sa kanya. Alam niya na may gusto ko kay Berna pero pumapil pa rin siya. Alam mo, Reden, sa larangan ng pag-ibig ay ganyan talaga. Merong nagwawagi at merong talunan. Kasi nga ay babae naman ang magdidesisyon niyan kung sino ang mas matimbang sa kanyang damdamin. Kaya kung ano man ang nangyari ngayon, tanggapin mo na lang. Alam ko naman yun, Tio Amado. Ang ikinasasama lang ng loob ko ay hindi sinabi sa akin ni Kuya Emma na gusto rin niya si Berna. Kaya nabigla ako. Kaya ayun, nag-away kami. Kayo talagang magpinsan. Nag-away pa kayo dahil lang sa babae. Ay sandali nga at pupuntahan ko si Eman para magkausap kayong dalawa. Ayusin natin hanggang maaga ang samaan niyo ng loob. Wala pa po sila sa bahay nila, Tio Amado. Nandun pa sila sa fiestahan sa kabilang baryo. Baka mamaya pa makauwi yung mga yon. Nauna lang ako umuwi sa kanila at dito tumuloy. Baka kasi kapag nagkita kami sa kanila ay mag-away ulit kami at magkasakitan. O sige, magpahinga ka na lang muna dito, ha? Magluluto lang ako ng pagkain para sa hapunan. Hindi pa ako naghapunan eh. Nahiga ako sa mahabang upuang kahoy. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Hindi naman ako ginising ni Tio Amado. Alam niya siguro na napagod rin ako. Nang magising ako, umaga na. Mayroon ng kumot na nakalagay sa aking katawan. Alam ko na si Tio Amado ang naglagay niyon. Nang bumangon ako ay nalanghap ko na agad ang amoy ng kapeng barako ni Tio Amado. Kaya kaagad na akong bumangon at nakita ko na nga siya na naroon sa lamesa. Magkapi ka at pupunta tayo kina Tiagracia mo. Baka nag-aalala na ang mga yon sa'yo. Hindi ka kasi umuwi kagabi. Nakakahiya naman po kay Tiagracia. Baka sabihin niya na inaway ko pa si Kuya Eman. Ako po kasi yung unang nagalit. Nako, natural lang yan, Riten. Magkakapatid nga ay nag-aaway. Pero ang mahalaga ay pinagkakasundo ka agad ng mga matatanda sa pamilya. Kaya sige na, magalmusal ka na at pupunta na tayo sa kanila. Sige po. Pasensya na po kayo, ha? Kuya Amado, tulungan mo ako. Bakit, Gracia? Anong nangyari sa'yo at parang takot na takot ka?
Yung mga pamangkin mo, parang nawawala sa sarili. Nagwawala sila at galit na galit. Parang hindi na nila ako nakikilala. Kung hindi nga ako nakalabas ng bahay, baka nasaktan na nila ako. Anong nangyari sa mga batang yon? Bakit sila naging ganon? Hindi ko alam. At ang isa pang problema ay si Redeng. Nawawala siya. Hindi siya kasama ni na Eman at Nancy nang umuwi sila. Nandito si Riden. Dito siya umuwi kagabi. Tia Gracia, ano pong nangyari kina Kuya Eman at Nancy? Ikaw ang dapat kong tanungin, Reden. Anong nangyari sa inyo kagabi sa fiestahan na pinuntahan nyo? Sumali po kami sa paligsahan ng pagganta at nag-food trip kami sa bahay ni Nina Susi dahil marami silang handa. Kaya lang po ay nagkasamaan kami ng loob ni Kuya Eman dahil kay Berna. Kaya nauna na akong umuwi sa kanila ni Nancy. Hindi ko na malayan nang umuwi sila kagabi kasi mahimbing na ang tulog ko. Nagmagising ako kanina ay nakita kong tulog pa sila sa kwarto ni Eman. Binuksan ko ang bintana. Bigla silang nagalit at nagwala. Para na silang nababaliw. Tayo na sa bahay niyo, Gracia. Tingnan natin kung anong nangyari sa mga anak mo. Nagmamadali nga kaming pumunta sa bahay ni na Tia Gracia. Nang makarating kami doon ay nakita namin na saradong-sarado ang bahay nila. Maingat kaming pumasok sa loob. Wala si Kuya Eman sa kanyang kwarto kaya pinuntahan namin ang kwarto ni Nancy. Wala din si Nancy sa kanyang higaan. Aalis na sana kami roon at hahanapin sila sa ibang lugar nang mapansin ko ang kumot sa ilalim ng papag. Marahan akong sumilip doon. Nagulat ako nang makitang naroon sa ilalim sina Kuya Eman at Nancy nagsisiksikan sa madilim na sulok ng papag. Kuya Eman! Nancy! Bakit dyan kayo natutulog sa ilalim ng papag? Eman! Lumabas nga kayo dyan at mag-usap tayo. Natatakot na sa inyong inay mo. Pag-anak, ano bang nangyayari sa inyo? Sabihin niyo naman sa akin, baka matulungan ko kayo. Wala kayong may tutulong sa amin! Lumabas kayo ng kwarto at pabayaan kami magpahinga. Ano bang nangyari sa inyo? Natuloy ba kayong pumunta kina Berna? Hindi kami natuloy kasi hindi ka sumama! Ikaw ang may kasalanan kaya nasira ang mga plano natin! Lumayas ka na dito! Ayaw namin na makita ka! Layas! Pero sa halip na umalis kami ay inangat namin ni Tio Amado ang papag at binuksan naman ni Tia Gracia ang bintana. Kaya nang lumiwanag sa loob ng kwarto nagalit sina Nancy at Kuya Eman. Nagwala sila at sinalakay kami. Dinamba ni Nancy ang kanyang ina at sinakal. Si Kuya Eman naman ay ako ang sinalakay. Parang wala na nga sila sa kanilang mga sarili. Pinagsusuntok niya ako at sinakal din. Hindi ko naman siya magawang labanan dahil alam ko na hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kuya Eman, tumigil ka! Ano bang nangyayari sa'yo? Tio Amado, tulungan niyo si Tia Gracia. Baka mapatay siya ni Nancy. Talagang papatayin namin kayong lahat! Mga angal kayo! Iniistorbo niyo ang aming pamamahinga! Papatayin kita rin din! Kamatayan ang nararapat sa mga pakialamero! Nancy, bitiwan mo ako. Nahihirapan ako huminga. Bitiwan mong inay mo, Nancy! Baka mapatay mo siya! Ano bang nangyayari sa inyo? Isa ka pang matanda ka! Pakialamero ka! Ikaw ang uunahin ko! Aray ko! Walang hiya ka talagang bata ka! Wala ka ng respeto sa akin! Hindi mo na ba ako nakikilala? Kilala kita! Kaya nga ikaw ang uunahin kong patayin! Tatapusin kita! Nang pakawalan ni Nancy si Tia Gracia ay si Tio Amado naman ang pinagbalingan niya. Nagpambuno sila habang kami naman ni Kuya Eman ay patuloy din ang pagbubuno. Pilit ko siyang pinipigilan sa pagwawala niya kaya nagkakabasagan na ang mga gamit sa loob ng kwarto. Hanggang sa tumakbo na palabas ng bahay si Tia Gracia at humingi na siya ng tulong sa mga kapitbahay. Kaagad namang tumulong ang mga kapitbahay namin. Inihiga namin sa dalawang papag sina Kuya Eman at Nancy. Itinali namin ang lubid ang mga kamay at paa nila. Patuloy pa rin silang nagwawala na nakatali na ang mga kamay nila. Mga angal kayong lahat! Kapag nakawala kami dito, mamamatay kayong lahat! Kayong tatlo, mamamatay sa aming mga kamay. Kapag nakuwala kami, papatayin namin kayo! Ano
Ano bang nangyari sa aking mga anak, Kuya Amado? Base sa aking karanasan, dahil dati rin naman akong naging manunugis ng aswang. Sa tingin ko nakakain sila ng pagkain ng aswang. Pagkain ng aswang? Kung ganun, ay ano na mangyayari sa kanila ngayon? Kapag hindi sila nagamot kaagad ay baka matuluyan silang maging aswang. At sa tingin ko kapag nangyari yun ay tayo ang una nilang papatayin. Kasi galit na galit sila sa atin. Si Mang Carlos, baka matulungan nila tayo. Hindi po ba albularyo siya? Tama ka rin. Puntahan mo si Carlos. Humingi ka ng tulong sa kanya. Sabihin mo ang nangyari sa iyong mga pinsan. Sige po, lalakad na ako ngayon. Susunduin ko na si Mang Carlos. Kayo na po muna bahala kina Kuya Eman. Huwag ka mag-alala. Sarado na mga kwarto nila at maigpit ang tali sa kanilang mga kamay at paa. Kaya huwag ka na mag-alala sa kanila. Mag-iingat ka rin. Dalhin mo na rin itong itak para mayroon kang pang-protection sa iyong sarili. Kung totoo man ang sinabi ni Kuya Amado, kung nakakain sila ng pagkain ng aswang, ibig sabihin ay mayroon pa talagang aswang. Pero saan sila nakakain nun? Eh yung kinain nila kina Susi, ay kinain ko rin naman. Pero hindi naman ako nagkaganyan. Kung ganon, hindi sila doon nakakain ng pagkain ng aswang. Baka sa pinuntahan nila. Kung ganun, ay kailangan makita ko si Berna. Siya ang kasama ni na Kuya Eman nang umalis ako. Baka alam niya kung ano nangyari sa kanila. Nang umalis nga ako ng bahay, ginamit ko ang tricycle para puntahan si Mang Carlos. Nasa pangalawang baryo pa mula sa amin ang bahay nila kaya minadali ko na ang pagpapatakbo sa tricycle. Nang mapadaan ako sa lubak-lubak na kalsada na wala ng gaanong mga bahay at puro kakahuyan na ang makikita sa paligid ng kalsada, itinigil ko ang tricycle. Nang makita kong may nakahiga sa gitna ng kalsada. Alam ko na isa iyong babae dahil mahaba ang buhok. Nang bumaba ako ng tricycle, nalapitan ko ang babae para malaman kung buhay pa yun. Buhay pa nga siya. At nagulat ako nang bigla niya akong kalmutin. Siya yung matandang nakita namin sa bayan noon, yung nagalit ng pakainin namin ng baboy ang apo niya. Manang? Natataranta ka na ba dahil ang mga pinsan mo ay nawawala na sa kanilang sarili? Bakit alam niyo nangyari sa kanila? Dahil ako ang may kagagawan doon. Hinaluan ko ng karne ng tao ang mga pagkain nila kagabi. Mahilig pala sila sa maraming pagkain. Kaya habang nalilibang sila, ay ginawa ko na ang aming plano. Bakit ginawa niyo yun sa kanila? Ano bang mabigat na kasalanan ng nagawa namin? Nagmalasakit lang kami na pakainin ng apo ninyo. Dahil sa ginawa nyo ay nakakain ng bawang ang apo ko. Nagsuka siya ng husto kaya nang hina. Tapos ay binangga nyo pa! Kung ganun, kayo ang mga awok na nakalaban namin noon? Oo! Dahil sa inyo, kaya nasaktan ako ng walang hiya na si Carlos. Pagkatapos nun, nagkasakit na ang aking apo at namatay. Nalapnos ng bawang ang kanyang sikmura. Kaya gumanti kagad ang isa kong apo. Sinalakay kayo pero napatay siya ng taong bayan. Kung ganon, ay kamag-anak niyo din pala ang aswang na yon. Talagang gusto niyo kaming patayin. Dahil buhay ng mga apo ko ang nawala. Kaya nga nag-isip kami ng paraan para makaganti kami sa mas masakit na paraan. At nangyari naman ang iniisip namin. Nag-away kayong magpinsan. At ngayon, magiging kakampi na namin sila. Hindi mangyayari yan. Kasi hindi pa naman sila ganap na aswang. Gagaling pa sila sa tulong ni Mang Carlos. Kaya nga pipigilan kita. Hindi ka na makakarating pa kay Carlos. Papatayin na kita dito! Nang sunggaban ako ni Aling Dorina, kaagad akong nakalayo sa kanya. Hinugod ko ang itak sa baina. Ako naman ang sumugod. Magkakasunod na pag-atake ang ginawa ko pero kahit pala matanda na siya, maliksi pa rin siyang kumilos. Nailagan lang niya ang lahat ng pag-atake ko tapos ay muli niya akong kinalmot sa mukha. Naramdaman ko ang hapdi ng sugat sa aking mukha. Napaatras ulit ako. Hindi ko na pala kailangang maging awok para pigilan ka.
Dahil pala sa ganitong anyo, wala ka palang panamas sa akin. Hindi ka pala ganun kalakas, kagaya ng iniisip ko. Hangal! Wag mo akong maliitin! Dahil hindi rin ako natatakot sa mga aswang na kagaya mo. Hindi mo ako mapipigilan. Kung ganon, tapusin na natin to! Mamamatay ka! Mga salot kayo! Tatapusin kita para mailigtas ko ang pinsan ko! Lamunin mo itong bawang! Yeah! Hangal ka! May dala ka palang bawang! Alang hiya ka! Ah! Nalapnos ang buganga ako sa'yo! Ah! Babalikan kita! Hindi pa tayo tapos! Hangal na matanda! Bumalik ka dito! Hindi mo ako matatakasan! Kahit pumasok ka sa kakahuyan, hindi ako natatakot! Naging awo ka na? Hangal na binata! Sa akala mo ba ay tatakas akong talaga? Inilayo lang kita sa kalsada para makatiyak akong walang makakakita sa'yo. Wala nang tutulong sa'yo ngayon. Kahit saang lugar tayo magpang-abot matandang awok, hindi ako natatakot sa'yo. Kasi nag-iisa ka lang din naman. At sino naman ang may sabi sa'yo na nag-iisa ako? Ako lang ang ginawang pain nila para habulin mo ako dito. Kumagat ka naman sa ginawa ko. Nagulat ako nang igala ko ang aking paningin dahil dalawang malalaking awok ang nakita ko na lumabas mula sa malalaking puno na pinagtataguan nila. Galit na galit ang mga yon. Kaya nang unti-unti nang lumapit sa akin ang tatlong awok ay unti-unti na rin akong napaatras. Nang magkaroon ako ng pagkakataon, tumakbo ako papalayo sa kanila. Pero kahit anong bilis ng pagtakbo ko sa kakahuyan, sadyang mabibilis din ang mga awok. Hindi ko sila matakasan kaya huminto na ako sa pagtakbo. Humihingal ako nang harapin ang mga awok na nakapaligid na sa akin. Akala mo yata makakatakas ka pa? Hindi ka makakalayo sa amin, binata! Tama ka nga, tanda. Wala na rin naman akong tatakbuhan. Check na aabutan niyo rin ako. Kaya lalaban na ako dyan sa bayan! Natatakot ka na ba, bata? Nanginginig na ang mga kamay mo. Pati ang bibig mo ay nangangatong na yata sa takot. Natatakot ka bang mamatay? May nilalang ba na hindi natatakot mamatay? Kahit naman ikaw takot mamatay, di ba? Takot nga kayo sa bawang at asin eh. Pero kung hindi ko may isusubo sa inyo ang bawang na ito, ilalagay ko na lang ito sa talim ng ngita ko. Hintik na bata ito. Ay bakit alam niya ang mga bagay na ito? Etong tandaan mo, tanda. Ang taong nagigipit. Sa bawang ko makapit. Sige! Lalabanan ko na kayo ng sabayan! Lumakas ang loob ko nang makita kong medyo nag-alangang lumapit sa akin ang mga aswanggal sa bawang na nakaipit sa talim ng aking itak. Kaya ako na ang sumugod. Pinagtataga ko ang unang awok. Mabilis ang umilag pero may mga pag-atake ako na tumatama sa kanya at sa tuwing babaon ng talim ng itak at sobrang hapdi ang nararamdaman nila. Hanggang sa masaksak ko ang isang awok. Agaw buhay iyong bumagsak. Nang sumugod ang isa pa, tinablan na rin iyon ng aking itak. Kaya napatay ko na rin ang isang awok. Ikaw na lang natitira, tanda! Ha? Nasaan ang matandang yun? Bakit bigla siyang nawala? Talagang tusong matandang yun! Tumakas na siya nang makita ang patay ng kanyang mga kasama! Eden, anong nangyari sa'yo? Bakit may sugat ka sa mukha? Napalaban ako sa awok, Tio Amado. Hinarang kasi ako ng matanda. Mabuti na lang at may bawang akong dala. Nakatulong yun sa akin para labanan sila. Kaya nga lang, ay nakatakas ang awok na isa. Tako, hindi pala baboy ramo yung nahuli ko ngayon lang. Awok pala yon. May nahuli kayong baboy ramo? Oo, sinundan kasi kita kasi ang tagal mo na.
na hindi ka pa bumabalik. Nakita ko yung tricycle nakaparada dun sa kalsada tapos nakita ko nga yung baboy ramo kaya hinuli ko. Awok pala yon. Nasaan po siya? Aba, nandun sa tricycle. Ikinarga ko na. Akala ko may pangulam na aswang pala yun. Nagmamadali nga kaming lumabas sa kakahuyan. Nang puntahan namin ang tricycle, nakita ko nga na naroon ang matandang babae na si Aling Dorina. Nakatali na ang mga kamay at paa. Kahit anong pilit niyang makawala, hindi niya magawa. Buwisit talaga kayo! Pakawalan niyo ako dito! Manahimik ka dyan kung ayaw mong dito pa lang ay tapusin na kita, ha? Isa kang aswang kaya kahit patayin ka namin dito, ay wala kaming magiging kasalanan. Bakit hindi mo gawin? Patayin niyo na ako! Hindi muna sa ngayon. May problema ang aking mga pamangkin at alam kong ikaw ang makakasagot ng mga yon. Kaya manahimik ka na lang muna. Tama ka, Joe Amado. Siya nga ang dahilan kaya naging ganon si na Kuya Eman. Pinakain niya ng karne ng tao. Ayon na kina Carlos, siya ang makakatulong sa atin sa bagay na yan. Umalis na nga kami sa lugar na yun. Nagdiretso kami sa baryo ni Mang Carlos. Eksakto namang naroon si Mang Carlos kausap ang mga kasamang manunugis ng aswang. Nang makita nilang nakagapos na matanda sa tricycle, kaagad kong ipinaliwanag ang nangyari. Sinabi ko rin ang kalagayan ni na Kuya Eman at Nancy kaya noon din sumama sa amin si Mang Carlos. Pero pagdating namin sa aming bahay, nakita kong wasak na ang bintana at pintuan ng bahay. Wala na rin doon si na Kuya Eman at Nancy. Anong nangyari dito, Tia Gracia? Bakit wasak na wasak ang bahay mo? Nasaan si na Kuya Eman at Nancy? Wala na sila dito, Reden. Tumakas sila ni Nancy na makawala sa tali nila. Hindi ko alam kung saan sila pupunta. Talintik ka na. Saan natin hahanapin ang mga bata na yon? Paano pa natin sila magagamot? Yak na pupunta sila kung saan ang mga kasamahan nila. Tsaka kung sakutan ng mga aswang sila magtatago hanggang sa maging ganap na silang aswang. May paraan pa para masundan natin sila. Yung matanda na bihag natin. Siya ang magtuturo sa atin kung nasaan si na Kuya Eman. Tama si Reden. Yung matandang aswang ang tanungin natin. Tayo na. Ibaba natin siya sa tricycle at itali sa puno. Wala na tayong oras. Habang may sikat pa ang araw, ay kailangan silang makita. Kapag dumilim na at nanatili sila sa lugar ng mga aswang, magiging aswang na din sila. Kaagad nga naming kinuha sa tricycle si Aling Dorina at itinali sa puno na nasa harapan ng bahay. Muli naglabasan ang mga tao sa kanilang mga bahay nang malaman na nakahuli kami ng aswang. Bakas sa kanilang mukha ang galit nang makita si Aling Dorina. Paano nga ay marami nang nabiktima ang awok sa aming lugar, kaya ang ibang tao ay may dalang pamalo at itak nang lumapit. Tia Gracia, ang matandang aswang na ito, ang may kagagawan kaya naging ganon sila Kuya Eman. Namatay kasi ang apo niya sa ginawa namin Kaya ngayon ay gumaganti siya. Dorina, hindi ko naisip na isa ka palang awok. Ang galing mo kasing magkunwari. Walang nakakalata na aswang ka. Kahit minsan na kitang nasaktan ng buntot pagi, ay kampante ka pa rin kapag nakita ko. Tama ka, Carlos. Kampante lang ako para itago ang ikalawa kong pagkatao. Pero naghihintay lang ako ng magandang pagkakataon para makaganti sa'yo. Pwes, hindi na darating yun. Lalo pa nga at nakagapos ka na dyan. Pero maaari ka pa rin mapatawad ng mga tao kung sasabihin mo ang kuta ninyo. Kasi kahit kilala kita, hindi ko rin alam kung saan ka nakatira. Hindi ako taga para ituro ang aking mga kaanak. Ayaw kong mapahamak sila ng dahil sa akin. Huwag kayong mag-alala. Babalik din naman dito sina Eman at Nancy. Yun nga lang. Babalik sila para patayin kayong lahat. Dahil nalaso na ang mga isip nila. Ayaw mo ng maayos na usapan, ha? Sige. Pipilitin kitang magtapat gamit
Ang buntot pagi. Tingnan natin kung hanggang saan ka tatagal. Kasunod nga ay malalakas na hagupit ng latigo ang ginawa ni Mang Carlos. Sa tuwing tatamaan yun si Aling Dorina ay nag-iiwan yun ng matinding latay sa katawan niya. Namimilipit siya sa sakit na nararamdaman. Ganun pa man ay galit ang makikita sa mukha ni Aling Dorina. Nananatili siyang matatag at pilit na pinaglalabanan ng parusang pinagdadaanan sa kamay ni Mang Carlos. Ano? Masakit ba? Nagdurugo na ang buo mong katawan sa dami ng latay. Hindi ka pa ba magtatapat kung nasaan ang lungga ninyo? Kahit naman magtapat ako, papatayin niyo pa rin ako, di ba? Kaya kahit namatay ako, hindi ako magsasabi sa inyo. Ganun pa. E di, ipapaubaya na kita sa mga taong baryo. Sila na ang bahala sa iyo. Aling Dorina, parang awa mo na. Sabihin mo na kung nasaan ang aking mga anak. Kung namatay ang apo mo dahil sa ginawa nila, hindi nila yun intensyon. Gusto lang nilang makatulong. Kahit lumuha ka pa ng dugo, hindi mo na maibabalik ang mga nangyari. May mga kapamilya na akong napahamak, kaya paninindigan ko na to. Huwag na kayong umiyak, Tia Gracia. Huwag kayong magmakaawa sa kanya. Dahil ang mga salot na gaya nito ay walang puso. Kaya wala rin silang karapatang mabuhay. Dapat silang maglaon sa mundong ito. Teka, anong ginagawa mo? Gasolina yan ah. Huwag mong sabihin, susunugin mo na ako. Tama ka. Hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong mabuhay kapag abok ka na. Huwag mong gawin yan. Magsasabi na ako kung saan ang kuta namin. Madali ka naman palang kausap eh. Saan ang kuta nyo? Doon, sa kabilang baryo. Doon sa lugar na tinatawag na Pulong Limot. Sa dulo ng baryo na malapit sa gubat. Yung 3 bahay na naroon. Doon ang kuta namin. Maraming salamat kung gano'n, Aling Dorina. Ngayon ay napatawad na kita. Salamat, binata. Pakawalan mo na ako dito. Hindi kita pwedeng pakawalan. Bakit hindi? Niloko mo lang ba ako? Napatawad na nga kita. Pero hindi ka naman mapapatawad ng mga taong baryo. Kasi marami sa kanilang mga mahal sa buhay ang napatay ninyo noong mga nakaraang panahon. Kaya sila na ang hahatol sa inyo. Wag, Eden! Wag mo akong ibigay sa kanila! Nang iwanan namin si Aling Dorina, dinumog na siya ng mga taong baryo na galit sa mga aswang. Gamit ang mga itak at sibat, sinaksak nila si Aling Dorina. Dinig na dinig ko ang pagmamakaawa niya sa mga tao pero wala nang nakinig sa kanya. Nang isa roon ang maghagis ng palito ng posporo kay Aling Dorina, kaagad siyang nagliyab dahil sa gasolina na ibinuhos ko sa kanya. Dinig na dinig ko pa ang malakas ng sigaw bago sa tuluyang nalagutan ng hininga. Ngayong alam na natin ang kuta nila. Kailangan na natin kumilos. Kailangan mabawi natin sina Eman at Nancy bago pa mahuli ang lahat. Mga kapitbahay, muli kaming hihingi ng tulong sa inyo. Sabahan nyo kami na tugisin at patayin ang mga aswang na kaanak niya. Nitong si Aling Dorina. Magkakataon na natin ito. Oo nga po. Para na rin mailigtas ang aking mga pinsan. At saka kung mawawala ng mga lahi ng aswang sa bayang ito, matatahimik na tayong lahat. Makakatulog na tayo ng panatag sa gabi. Yung mga sasama na kalalakihan, magdala na tayo ng itak, sibat at gasolina para makasiguro tayo na hindi sila mabubuhay pa. Sumang-ayon naman sa amin ang lahat ng mga kalalakihang naroon. Gaya ng sinabi ni Mang Carlos, nagdala ng armas ang mga tao. Ang iba nga ay homemade na sumpak pa ang dinala. Ang bala nyo ay bala ng shotgun. Noon din ay nilusob namin ang lugar na sinasabi ni Aling Dorina. Nakita namin na mayroon ngang 3 malalaking bahay na yari sa kahoy at sawali. Pawid ang bubungan ng mga yon. Paglapit pa lang namin nagulat kami nang may mga awok na kaming nakita. Isa roon ang umungol ng malakas para bigyan ng babala ang ibang mga kasamahan na mayroong mga taong nakapasok sa kanilang lugar. Kaya nang maglabasan iba pang awok sa mga bahay, nagkagulo na.
Huwag kayong matakot sa kanila. Habang may sikat ang araw ay yamado tayo sa kanila. Hindi sila gaanong malakas kapag tirik pa ang araw. Lusob mga kasama! Patayin natin ang mga salot na ito! Huwag kayong matakot! Mas marami tayo sa kanila! Jomado, hahanapin ko sina Kuya Eman. Mag-iingat ka rin din. Nawawala pa sa sarili sina Eman at Nancy. Tiyak na mag-aaway na naman kayo. Basta't kung makikita mo sila, ipilitin mo silang maigapos. Tapos ay talian mo ng tela ang kanilang mga bibig para hindi kanila makagat. May dala ka ba diyang lubid at damit? Meron, Mang Carlos. Kinuha ko kanina ang lubid sa papag. Pati ang mahabang panyo. Sige po, Mang Carlos. Jomado, yun ang aking gagawin. Papasukin ko ng mga bahay na yan. Mag-iingat ka rin din. Kaagad nga akong humiwalay kina Tio Amado at Mang Carlos. Kaagad akong lumapit sa isang malaking bahay. Hinugot ko na sabay na ang itak. Marahan akong sumilip sa loob. Tahimik na tahimik doon. Kaya marahan akong pumasok. Nagulat ako nang bigla akong dambahin ni Kuya Eman. Nagmula sa likuran kaya muntik na akong masubsob sa lupa. Bumalandra ako sa lamesang kawayan na naroon. Kaagad niyang tinabig ang itak sa kamay ko kaya nabitiwan ko yun. Wala na akong armas kaya naglaban kami ng lakas sa lakas. Galit na galit sa akin si Kuya Eman. Hindi na niya ako binitiwan. Binuhat niya ako at inihampas sa ibabaw ng lamesa. Nawasak ang lamesa. Ramdam ko ang sakit ng likuran ko. Nang kakagatin na ako ni Kuya Eman, sinuntok ko siya at nang umatras siya ay nakabangon ako sa ibabaw ng lamesa. Talagang hanggang dito sinundan mo pa kami, ha? Nandito ako para iligtas kayo, Kuya Eman. Alam mo bang nag-aalala na sa inyo si Tia Gracia? Sinungaling! Huwag mo nang idahilan ang aming ina. Alam ko naman na kaya ka nandito ay para agawin sa akin si Berna. Nandito si Berna? Oo, nandito siya. Siya at ang ina niya na si Aling Dorina ang nagbigay ng kakaibang pagkain sa amin. At sa totoo lang, ay napakasarap pala ng maging aswang. Magkakaroon ka ng katawang malakas. Kuya Eman, hindi masarap maging aswang. Sana hindi ka pumayag sa gusto ni Berna. Niloloko ka lang niya. Hangal ka! Hindi manluloko si Berna. Hindi mo siya maaagaw sa akin. Papatayin kita! Nang muling sumugod si Kuya Eman ay magkakasunod na kalmot ang ginawa niya pero inilagan ko ang mga yon. Nang magkaroon ako ng pagkakataon, sinuntok ko siya sa panga pero hindi man lang niya ininda. Tumawa lang siya tapos ay muling sumugod. Sinugod niya ako. Tumama ang kanyang ulo sa aking tiyan kaya halos mawalan ako ng hangin. Ganun pa man ay naisip kong pagkakataon na yun. Dinampot ko ang isang maiksing putol ng kawayan. Pinalo ko siya sa mukha kaya nawalan siya ng ulirat. Kaagad ko siyang iginapos. Noon naman dumating si Berna. Nakakatuwa naman. Nagpapatayan kayo magpinsan ng dahil sa akin. Yan naman talaga ang gusto naming mangyari. Mas masarap kasi ang paghihigante kung nangyayari ang iyong kagustuhan. Ngayon malinaw na ang lahat, Berna. Alam mo na may gusto ko sa'yo. Pero inakit mo si Kuya Eman. Para maakit din siya sa'yo. At magkaroon kami ng problema. Magaling ang ginawa ninyong plano, ha? Nangyari naman. Pero hindi masarap ang tagumpay kung wala na ang mga mahal mo sa buhay. Anong ibig mong sabihin, Redan? Wala na si Aling Dorina. Nahuli na namin at napatay. Siya nga ang nagturo sa lugar na ito. At ang iba niyo pang kamag-anak ay tinutugis na ng mga taong baryo. Bistado na kayo! Sa palagay ko nga ikaw na lang ang natitira. Nagkakamali ka dahil 3 pa kami. Nandiyan pa kasi Nancy. Magagawa mo bang patayin ang sarili mong pinsan? Berna, bakit nagawa mo kaming lokohin? Akala ko pa naman isa kang tunay na babae, pero isa ka palang lalaki. Isang lalaki si Berna? Nako, oo nga pala. Unti-unti ka lang nagiging aswang. Kaya ang mga mata mo ay nagiging matalas na kagaya ng aswang. Ang mga mata nga lang pala ng ordinaryong kagaya ni Riden ang madadaya ko sa aking kaanyuan. Wala nang dahilan para magbalat kayo. Nagulat ako nang tumalikod si Berna. Nang humarap siya ay isa na siyang lalaki.
Mayroong bigote at nanlilisik ang mga mata. Mayroong mahabang pangil na matatalim. Unti-unti ring humaba ang kanyang mga kuko kaya napaatras ako. Kinuha ko ang itak na nabitiwan ko kanina noon natauhan si Kuya Eman. Narinig pala niyang lahat ng pinag-usapan namin. Kaya pala minsan ay napapansin namin na nag-iibang boses mo. Peke ka pala! Ako ang ama ni Bino. Ang ama ng batang namatay dahil sa pagpapakain nyo ng adobong may bawang. Kaya ngayon, igaganti ko na siya. Nancy, patayin mo si Reden! Hindi ako hangal para sumunod sa manluloko na kagaya mo! Ngayong alam ko ng katotohanan, mas pipiliin ko si Kuya Reden! Hangal! Baka nakakalimutan mo na. Hindi pa ganap ang pagiging aswang mo. Akala mo ba, makakaya mo na akong labanan? Gusto mo bang parusahan kita? Hindi ako natatakot sa'yo. Nandito yata ang dalawang kuya ko! Tama si Nancy! Hindi pala kami dapat naniwala sa'yo. Akala ko ikaw talagang babaeng pangarap ko. Nasira relasyon namin magpinsan dahil sa kagagawan mo. Isa ka palang impostor. Buo na ulit ang samahan natin tatlo ngayon, Kuya Eman. Kaya nga pakawalan mo na ako dito para makagat ko ng manlulokong yan. Mga hangal! Papatayin ko kayong lahat! Nang hiwain ko ang lubid na nakatali sa kamay ni Kuya Eman ay nakawala na siya. Kaya nang sumugod na sa amin si Berna ay pinagtulungan namin siya. Nakita ko kung gaano nakabangis sina Nancy at Kuya Eman pero higit na malakas si Berna. Kaya maraming naging sugat sina Kuya Eman at Nancy bago nila napigilan ang mga kamay ni Berna. Ngayon na Reden! Itusok mo sa dibdib niyang itak! Dalihan mo! Habang kaya pa namin siyang pigilan! Dalian mo, Kuya Reden! Tsakin mong masasapul ang puso niya! Sige! Tatapusin na kitang halimaw ka! Yeah! Mabilis akong lumapit kay Berna at itinapat sa dibdib niya ang itak. Sa tapat ng puso. Tapos buong lakas kong idiniin hanggang sa tumagos iyon sa kanyang katawan. Sakalang niya binitiwan sina Kuya Eman at Nancy. Hindi na malaman ni Berna kung paano aalisin ang itak sa kanyang dibdib hanggang sa tumumba na ito at mamatay. Tapos ng lagim na inihahasik nila. Pagpapatuloy ang lagim kung hindi kami magagamot ni Nancy dahil nahawa na kami sa kanila. Oo nga naman, Kuya Reden. Ayaw kong maging aswang sa habang buhay. Hindi mangyayari yun, Nancy. Nandiyan naman sa mga Carlos para tulungan kayo. Tama si Reden. Handa akong tulungan kayo. May paraan pa para kayo'y gumaling. Maraming salamat, Mang Carlos. Kuya Eman, sorry ha. Naging siloso ako. Kalimutan mo na yon. Ang mahalaga, ligtas tayong lahat. Siya nga pala, Kuya Reden. Shock na panalo tayo sa kantahan. Paano mo naman nasabi yun? Eh hindi na nga natin nalaman ang resulta. Alam ko na agad na panalo tayo kasi may gusto yun sa'yo si Susie. Kaya kapag magaling na kami ni Kuya Eman, food trip ulit tayo kasama na si Susie. Parang ayaw ko na. Nakakatakot mag-food trip. Kasunod yun ay nagkatawanan kaming lahat. Matapos ang pangyayaring yun, sumalang sa gamutan sina Nancy at Kuya Eman. Sa tulong ni Mang Carlos at sa kaalaman niya sa panggagamot, gumaling sila sa pagiging aswang. At yan po ang aking karanasang hindi makakalimutan kailanman, Sir Jupiter. Isang karanasang muntik nang sumira sa aming relasyon ng aking mga pinsan. Isang nakakatakot na pangyayaring hindi ko na makakalimutan habang buhay. Pagkain dyan ako ay sasali. Pansit, lumpia, kaldereta, handa kong habulin. Pag namoy ko ang ulam, automatic akong gigising. Lagi akong gutom, gutom araw-araw. Pag may handaan sa kanto, agad akong sumisilip agad. Menudo, adobo, barbecue sa stick. Di ako invited pero nandun ako ang bilis. Narinig ko ang fiesta, ayan na naman ako. Kutsara, plato sa bulsa, handa na ang tropa ko. Puto, bibingka, sopas, kare-kare, ang saya. Sa bawat mesa na makikita para akong
kainan ako'y present, di absent. Mapa-birthday o fiesta, lagi akong content. Pag may nagalok ng teko, magad akong umingiti. Konti lang naman to, pero isang tupperware ang dali-dali. Lagi akong gutom, gutom araw-araw. Pag may handaan sa kanto, agad akong sumisilip agad. Spaghetti, embutido, mechado na mabangis, di ako invited. Pero nandun ako, ang bilis. Kung may pagkain, tawagin nyo na ako. Di ako mawawala sa handa nyo. At kahit na hindi ako bisita sa listahan, laging gutom to, kaya lagi ring nakikikain.